Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2385. Ang taong ito, siya ba ay isang hungry ghoul? Gayunpaman, halos mabali ang mga buto sa buong katawan nito. Gustuhin man itong gumanti, wala itong lakas at walang magawang panoorin si Alex na summon ng bola ng apoy gamit ang kanyang mga kamay. Iyon ang kanyang elixir fire. Ginamit ni Alex ang elixir fire para ihaw ang pakpak sa napakabilis na bilis. Pagkaraan ng 3 minuto, ang isang piraso ng karne ng pakpak ni Sam ay inihaw hanggang sa ito ay makinis at naglalabas ng halimuyak. Mas maganda ang kalidad nito kaysa sa karne na karaniwan niyang kinakain. Naningkit ang mga mata ni Alex. Tulad ng inaasahan sa isang sinaunang mythical na nilalang, ang pakpak ng manok na ito ay marahil ang pinakamasarap na pakpak ng manok na natikman ko. Kahit walang dagdag na seasonings, siguradong masarap sa original flavor nito. Sinubukan ni Sam na umiyak ngunit nabigong tumulo ang luha. Kakaibang pakiramdam na panoorin ang ibang tao na nag-iihon ng karne nito at kinakain ito ng paisa-isa. Natutunaw sa bibig ko. Hindi naman ito oily. May halimuyak ng chicken floss ngunit mayroon ding ibang lasa ng natural na pampalasa. Ang mas bihira ay ang enerhiyang nasa loob ay mas madaling ma-absorb kaysa sa ordinaryong karne. Kaya kapag kinain ko, nagiging energy agad. Masarap na karne. Masarap na karne. Gusto mo rin ba? Pinagpipiestahan ito ni Alex habang nag-thumbs up kay Sam. Nais ni Sam na mamatay na ito. Ang problema ay nakakagulat na naramdaman nito na tila masarap ang inihaw na karne. Sa sandaling ito, si Pixie, na nakaamoy ng halimuyak, ay hindi makapaghintay na magmadaling lumabas. Pilinang nito ang old cow's breathing technique at ginamit ang stardew fruit upang dalisayan ang laman nito. Ngayon, ito ay gutom tulad ng Alex. Hoy, Alex Rockefeller. Hindi mo makakain ang lahat ng ito ng mag-isa. Bigyan mo ako. Bilisan mo. Mababaliw na ako sa gutom. Tinuro ni Alex si Sam sa lupa. Nandoon ang laman. I chop it up and grill it yourself. Pinulot ng naglalaway na baboy na demonyo ang Sword of the Universe na itinapon ni Alex sa lupa at pinutol kagad ang kabilang pakpak ni Sam. Sigaw ni Sam habang nagmumura ng baliw. Pagkatapos humingi ito ng tulong kay Dolores. Saint Orlando, tulong. Kakainin ako ng 2 bitik na ito. Si Dolores na nagtatago sa treasure cauldron ay inilabas ang kanyang ulo upang tumingin sa gilid na ito. Nang makita si Alex at ang treasure hunting pig na nag-ihaw at kumakain ng peacock's wings bago ang apoy, galit na galit siya kaya nagdilim ang kanyang paningin sa sandaling iyon. Mula sa katapusan ng sinaunang panahon hanggang ngayon, kailan pa nakaranas ang peacock tribe ng mas madilim na sandali tulad nito. Itong 2 D-Mind mongrels ay karapat-dapat na tadteren sa magkapira-piraso. Mahigpit siyang umungal, Rockefeller, I swear I will kill you. Gusto kong matikman mo ang pinakamalupit na pagpapahirap at pahirapan ka ng paunti-unti upang ikaw ay magdusa ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ang sumagot sa kanya ay ang nagsasalitang boses ni Alex habang ngumumuya. Matandang baboy, may kaunting laman ang manok na ito. Ang isa ay hindi sapat para sa pagkonsumo. Gagawin kong nilaga ang matandang manok na iyon mamaya. Ikaw ang mananagot sa pagbunot sa kanyang mga balahibo. Tuluyang napunit ni Pixie ang ilan sa inihaw na karne at natikman ang sarap nito. Masaya itong nagulat. O aking Diyos, lagi kong nasusumpungan ang lahat ng uri ng kakaibang espiritual na prutas na makakain noon. Ngayon ko lang nalaman na ang pinakamasarap na pagkain ay ang karne ng paboril. Sabi ni Alex, hindi mo kasalanan dahil vegetarian ka dati. Sabi ni Pixie, I've decided to change. Gusto kong kumain ng karne. Tumura si Dolores sa sobrang galit. Ngunit sa ilalim ng estado ng pag-atake ng daang hayop at ang paghihigpit ng pagbuo ng spell, hindi siya makahanap ng paraan upang makatakas. Kaya pagkatapos walang magawa niyang pinanood si Sam na nilamon ng lalaking ito at ng baboy hanggang sa wala nang natira. Ang katawan ni Sam ay 100 metro ang taas kaya ang kabuoang dami ng karne ay sinukat sa tonelada.
Si Alex at Pixie ay walang labis na gana, ngunit ang laman ng gawa-gawang nilalang na ito ay agad na naging enerhiya ng hindi nag-iiwan ng kahit na mga dumi pagkatapos kumain. Nanatili ito sa tiyan ng napakakaunting oras kaya hindi sila mabusog kahit gaano pa karami ang kanilang kinakain. Nakaramdam pa rin sila ng kaunting gutom kahit nakain na nila ang isang buong paboril. Tumayo si Alex at sinabing, "Matandang baboy, ilaga natin ang matandang inahin." Nasa loob ito ng kaldero. Kailangan lang nating kumuha ng tubig. Hindi pa huli ang lahat para kunin ang mga plum na iyon mamaya. Tawa ng tawa ang matandang baboy. Magaling. Maalalahanin ang matandang inahin. Alam nitong kakainin natin siya sa isang nilaga kaya matagal na itong nakalagay sa kaldero na para bang natatakot na hindi natin ito kainin. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2386. Sa pagkarinig nito, nagalit si Dolores na maaaring sumabog. Gayunpaman ang kanyang dakilang gininto ang kapangyarihan ay walang silbi sa loob nitong pinabayaan ng Diyos na forma sayon. Bukod dito, ang kanyang pinakamalakas na mystical tool, ang Sacred Cauldron, ay mapoprotektahan lamang siya mula sa mga pag-atake ng Undead Beast. Bukod dito, mayroong diving lightning ng kalpa sa loob ng formation na ito na tumatama sa kanya ng paulit-ulit. Lumilitaw na anumang minuto ay masisira ang kaldero. Kung magpapatuloy ito, alam niyang dito na talaga siya mamamatay. Noon lang sinabi ni Pixie kay Alex na may mystical tool sa loob ng hikaw nito. Isa itong special vase na puno ng tubig na sapat na para punan ng isang lawa. Ang tubig ay hindi lamang ordinaryong tubig. Nag-concentrate ito ng espiritual na enerhiya dahil nakakonekta ito sa mga ugat ng dragon sa ilalim ng lupa noon. Bagamat ito ay walang halaga kumpara sa molten jade liquid, ito ay angkop na magluto ng matandang inahin. Inalungkat ni Alex ang hikaw at nakahanap ng turquoise vase. Ang espasyo sa loob ng florera na ito ay nakakagulat na malaki. Higit sa lahat, naramdaman ni Alex ang sinaunang banal na enerhiya na nananatili sa paligid ng florera. Ang florera na ito ay may kaugnayan sa Budismo. Saan mo nakuha? Pulalas ni Alex. Parang pamilyar ang vase na parang nakita niya ito kung saan. Sa kanya mahinang hinampas ang sarili sa noo. Nang ibigay sa kanya ni Saitagarba ang kanyang legacy, kasama dito ang ilang mga flashback na nauukol sa ilang mga makasaysayang kaganapan. Hawak ng isa sa mga diyosa ang mismong florera. So, ang diyosa na iyon ay ang diyosa ng awa. Ito ang panlinis na vase. Ibang-iba ito sa mga ipinakita sa mga pelikula. Mga props lang iyon pagkatapos ng lahat, isang ganap na normal na florera. Iba talaga ang hawak niya sa kasalukuyan. Ito ay hindi lamang isang magandang lilam ng turkesa, ngunit ito rin ay puno ng banal na enerhiya. May mga maliliit at mahiwagang sagradong anteng-anteng at mga simbolo na nakaukit sa lahat ng dako. Natagpuan ko ito sa sulok ng sinaunang warzone, sagot ni Pixie. Ano? Don't tell me gusto mo. Tumango si Alex. Akin na ito ngayon. Bubugbugin kita, bast asterisk road ka. Boom. Tarat-tarat. Pinitik ni Alex ang kanyang mga daliri at isang kidlat ang tumama sa tabi mismo ni Pixie. Nakakatakot na halos maiihina ni Pixie ang pantalon nito. Kumalaklak si Alex. Nakikita mo yun. Wala akong pakialam kung gusto mong maging inihaw na baboy. Gusto kong isipin na ang baboy ay mas masarap kaysa sa paboril. Ang ganitong kinalabasan ay nag-iwan kay Pixie ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala itong magagawa. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang tubig sa loob ng florera sa kaldero ni Dolores. Sa isang malakas na pagsabog, nilubog niya ito sa ilalim ng tubig habang patuloy itong sumisigaw at sumisigaw ng galit. Tumawa si Alex at naglabas ng elixir fire para painitan ang kaldero mula sa ibaba. Maging matalino, matandang inahin. Kabarin mo ang iyong damit at ipakita ang iyong tunay na anyo, hindi ba? Hindi talaga kita kakainin kung mukha ka pa ring tao. Parang nababaliw na si Dolores lalo na't ramdam na ramdam niya ang pagtaas ng temperatura ng tubig.
Hindi niya maiwasang mataranta sa kabila ng pagiging sagradong madre ng Peacock Mount. Isa rin siyang sinaunang Divine Beast, ang kanyang ninuno ay Peacock Heavenly King din. Hindi niya matanggap na nasa ganoong gulo siya. Uli siyang sumigaw. Arg! Papatayin kita. Alam ni Dolores na hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras o talagang lulutuin siya ng buhay. Dahil may elemento ng kidlat ang elixir fire ni Alex, medyo malakas ang apoy. Nagsimula na rin kumulo ang tubig sa loob ng kaldero. Boom! Tarat-tarat! Sinadya ni Dolores na itumba ang kaldero. Sa isang sunod-sunod na kalabog, nagawa niyang iurong sulong ang palayok na parang anumang oras ay tatama na ito. Inutusan kaagad ni Alex ang undead beast na i-secure ang kaldero. Nang ito ay nasa limitasyon nito, ginamit na lamang niya ang puno ng chaos upang hawakan ang kaldero sa lugar. Kabanata 2387. Tererat tererat. Boom boom boom. Paulit-ulit na sinimula ni Dolores ang paghampas sa kaldero. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay nasa panganib at sa puno ng chaos nakuha ni Alex ang kumpletong kontrol sa kanyang kaldero. Ngayon na siya ang pumalit, siya ay ganap na nakulong. Sa kabilang banda, nakakagulat na nalaman ni Alex na ang kaldero ay isang alchemical furnace na walang takip. Gayunpaman, ito ay ginawa mula sa mga bihirang materyales, kaya ito ay maituturing na isang natatanging mystical tool na karaniwang hindi mabibili ng salapi. Langit na walang kamatayang pagpatay na Formesiyon. Selyu. Umungol si Alex habang gumagawa siya ng anteng-anteng sa kanyang mga kamay, tinatakan ng buo ang kaldero gamit ang puso ng espada. Dahil dito, wala sa swerte si Dolores. Pumawa ulit si Alex. Paano ngayon? Babantaan mo pa ba ako, Ham? At tinatawag mo ang iyong sarili na isang banal na Peacock Beast. O pakiusap, isa ka lang nakakain na matandang inahin. Well, kung ayaw mong lutuin ang buhay, pwede kitang gawing peacock peel. Tiyak na lalabas silang mahusay. Protesta ni Pixie. Hoy, anong ibig mong sabihin na ginagawa siyang peels? Gusto ko lang kumain ng manok. Narinig ko na ang mga matandang manok na ito ay medyo masustansya at ang mga ito ay mabuti para sa iyong mga bato. Makalipas ang 2 oras, pumanaw ang sagradong madre ng Peacock Mountain. Si Richit. Sa huli, inilibing ni Alex si Dolores dahil hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Malamang na hindi niya magawa dahil masyadong maliit ang kaldero. Siya ay magiging 3 beses na mas malaki kaysa kay Sam kung gagawin niya na magiging imposible para sa kaldero na hawakan. Kaya naman, nagpasya siyang iwanan ang kanyang anyo ng tao. Lumapit pa siya para pigilan si Pixie na kainin siya kahit gaano pa nito kagusto. 2 special ring lang ang nahanap nila sa mga bangkay ni na Dolores at Sam, ngunit may kaunting mga bagay doon. Kaya naman, nagawa pa rin nilang kumita sa sitwasyong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay walang iba at ang kaldero dahil ito ay kalahating alchemical furnace. Bagamat hindi kumpleto, nagawa pa rin itong kumuha ng kidlat ng pagsisid ng daan-daang beses. Ito ay tiyak na isang pambihirang kayamanan. Ang mistikong dalaga ay nakatayo sa harap ng konkretong bahay sa buong panahong ito, nanunood ng labanan sa labas. Para siyang namamasyal sa garden, dahan-dahan siyang naglakad at tinignan si Alex. Mukhang na-control mo itong super formation. Ham. Kawili-wili. At yung babaeng naka-red dress sa kama. Gusto mong sampailan siya pero ikaw pa rin ang pinili niya. Tanong ni Alex, so hindi kayo pumasok sa mental world niya. Hindi mo ba nakita ang nakakagulat na labanan na iyon? Parehong umiling ang Mystic Maiden at Pixie bilang tugon. Sinabi ni Alex sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Hindi ito lihim at maaaring makaapekto ito sa kaligtasan ng buong Amerika. Ang Olympian Army. Ang paggising ng mga banal na Grottohead ng Bundok Oro. Ang Mystic Maiden ay hindi pamilyar sa Olympian Army. Hindi man lang niya narinig ang tungkol dito, ngunit matapos marinig na gigising ang Bundok Oro, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na pumunta doon dahil maaaring mabigyan ng isang kamanghamanghang pagkakataon. Tungkol naman sa treasure hunting pig, kaladkarin pa rin ito ni Mystic Maiden kahit gaano pa ito tumanggi na sumama sa kanya.
Sa kanilang pang-amoy, madali nilang maaga ang kalahati ng mga banal na lugar. Ngunit paano tayo pupunta sa wasteland? Tanong ni Pixie. Kailangan nating dumaan sa Endless Sea mula rito. At hindi biro iyon. Kahit na ang isang makalangit na hari ay maaaring mamatay doon. Ito ay isang hiling na kamatayan kung tayo ay walang sinumang sumubok na gumawa ng kahit isang hakbang doon. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Kailangan lang niyang bumalik anuman ang kahihinatnen. Iyon ay dahil sinabi sa kanya ni Cheryl na nakauwi na ang kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay lumalala at ang kanyang buhay ay nasa matinding panganib. Kaya naman, alam niyang kailangan niyang magmadaling umuwi kahit mahirap. Sa huli, nakaisip siya ng ideya. Maraming undead beast sa forma sayo na ito. Tulad ng mga napatay sa labanan noong unang panahon. Ngayon, ang mga bangkay na ito ay sinasapian ng mga espiritu ng mga Einherjar na namatay sa digmaan. Kahit ngayon, ang mga hayop na ito ay naglalaman pa rin ng chi ng undead, kaya sila ay makikita bilang isa sa kanila kung sila ay gumagala sa walang katapusang dagat. Hanggat nagtatago tayo sa tiyan ng isa sa mga halimaw na ito, baka makalusot lang tayo sa isang piraso. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2388. Ang Atlantis ay isang lungsod na may malawak na sukat, ngunit ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay umabot sa ikatlong bahagi ng kabuoang lugar. Nagkaroon pa nga ng sariling mundo ang formation. Dahil may sword heart na si Alex ngayon, nagawa niyang manipulahin ang forma sayon ayon sa gusto niya. Isang maliit na sinag ng pilak na liwanag ang Dom Alloy sa magkabilang mata niya. Ang superpower ay muling ginamit, X-ray vision. Dati, bahagi ng silver ray ang naiwan sa mga mata ni Alex matapos makipag-eye contact sa kanya ang babaeng naka-red dress. Ito ay parang misteryoso, na puno ng kakaibang mga particle ng enerhiya na naging sanhi ng insidenteng iyon. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Ang isang bahagi ng puso ng espada ay pumasok sa kanyang katawan at sumanib sa kanya, ngunit ang mga mahiwagang particle ng enerhiya ay nakaimbak sa loob ng kanyang mga mata. Ito ang nagparamdam sa kanya na parang wala siyang limitasyon. Agad na niyakap ni Mystic Maiden ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sumigaw, bawal sumilip. Hindi siya nilainggan ni Alex at lumingon sa kailaliman ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Sinusubukan niyang maghanap ng undead beast na magagamit niya. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nagningning ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang bumulong-bulong. Oh, my stars! Naka-jackpot tayo! Sa kabilang banda, mayroong isang misteryosong isla na may malaking, marilag na bundok sa hilagang karagatan. Iyon ay Peacock Mountain. Ang hangin na nakapalibot sa bundok ay napuno ng espiritual na enerhiya, habang ang mga banal na makulay na ulap ay nakapalibot sa tuktok. Ang lugar na ito ay tila sinaunang, kasama ng mga banal na ibon na lumilipad sa kalangitan, na huni ng malakas. Parang galing sa isang painting ang lugar. Ito ang teritoryo ng mga sinaunang banal na hayop, ang tribong Peacock. Bagamat naranasan na nila ang pinakamahirap na kalagayan noong sinaunang panahon, patuloy pa rin ang kanilang tribo sa pagkinang sa kapangyarihan at lakas. Mas malakas sila kaysa sa karamihan ng mga angkan, mas malakas pa kaysa sa mga nasa banal na lugar. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit sila ay palaging kumilos ng napakamayabang sa lahat ng iba pa sa loob ng sinaunang hangganan, na para bang tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang mga Diyos ng mundong ito. Noong panahong iyon, nagkaroon ng malaking kaguluhan na umuungal sa mismong bundok na ito. Sigaw ng isa sa kanilang matatanda sa dalamhati. Nahulog na ang ating sagradong madre. Ito ay isang trahedya para sa ating tribo. Ano? Nahulog ang sagradong madre. Sino yun? Sino kaya ang makakapatay sa takot na madre? Saan siya nagpunta? Nagulat ang lahat sa tribo ng Peacock at nagmadali silang umalis upang ipaalam sa iba. Ang ilan ay gumamit ng mga aparatong pangkomunikasyon upang tawagan ang iba na nawala. Dahil ang pagbagsak ng natakot na Manem ay isang lubhang nakagigimbal na pangyayari, lahat ay kailangang bumalik sa kabundukan sa sandaling iyon.
Ang lahat ng mga katutubo ng paboril ay nagsisiksikan sa loob ng mga bulwagan ng tribo, lahat sila ay namumutla sa mukha. May isang nakakaalam tungkol dito ang nagsalita. Nahanap ng Sagradong Madre ang kanyang anak nang siya ay tinutugis. Kaya naman nagsama siya ng ilang tao para mag-higanti. Dinala niya sina Sam, Braylon, at Sharon. Ilang saglit lang ay may sumugod din. Grand Elder, bumagsak na rin si Sam. Ang kanyang soulstone ay nabasag na. Ang matanda sa trono ay nakasuot ng korona at sa ilalim nito ay napakahabang kulay abo na buhok. Nagsuot din siya ng kaunting hairstick para hawakan ang ilang bahagi ng buhok niya na para bang consort siya noong unang panahon. Ang matandang babaeng iyon ay ang dakilang elder ng tribong Peacock. Siya ay tumingin galit at tremendously heartbroken. Iyon ay dahil si Dolores ay ang kanyang biological na apo, ngunit siya ay namatay bago siya. Makipag-ugnayan kay Braylon at Sharon ngayon. Tanungin mo sila tungkol sa nangyari. At utusan ng 4 na tagapag-alaga na ibalik ang katawan ng Sagradong Madre. Sa ilang minuto lang, nakipag-ugnayan sila Braylon at Sharon. Kasalukuyang kinakatay ng 2 ang hindi mabilang na tao sa loob ng Endless Sea. Marami ring inosenteng dumaraan ang napatay. Gayunpaman, napakaraming tao ang nanunood sa dalampasigan. Gaano man sila kalakas o kalakas, alam nila na hindi nila maaaring patayin ang lahat ng mga saksi. Sa katunayan, ang ilan ay makakatakas pa rin sa eksena bago sila makarating sa kanila. Napabuntong hininga sila sa kanilang sarili. Ang reputasyon ng Sagradong Madre ay nadungisan ng baboy na iyon at narito kami ay gumagawa ng malawakang pagpatay. Kung may lumabas na balita, tiyak na masisira ang reputasyon ng ating tribo. Pagbalik niya, we'd have to face punishment, sabi ni Braylon. Let's hope that the Sacred Moon has dealt with that pig and that brat. Kung masama ang loob niya, baka magalit siya sa atin. Hindi niya tayo papatayin, di ba? Nag-aalalang tanong ni Sharon. Kabanata 2389. Naging malungkot ang ekspresyon ni Braylon. Naalala niya ang ginawa ng Sagradong Madre noon kaya hindi rin siya sigurado tungkol doon. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa tribo. Dahil ito ay isang kasangkapan sa komunikasyon mula noong sinaunang panahon, ito ay hindi masyadong advanced na teknolohiya. Sa kabila nito, mayroon itong mga kagiliw-giliw na pag-andar kung saan ang isa ay maaaring tumawag gamit ito na parang ito ay isang telepono. Gayunpaman, ang mensahe na kanilang natanggap ay, ang Sagradong Madre ay nahulog. Nagulat ang 2 paboril. Agad na iniulat ni Braylon ang lahat ng nangyari doon sa Grand Elder ng detalyado. Nang marinig ito, hinampas ng Grand Elder ang kanyang dibdib at tinapakan ang kanyang mga paa. Katawa-tawa, talagang katawa-tawa. Hindi ba niya alam kung ano ang Endless Sea? Kahit isang hari sa langit ay maaaring mamatay doon. Siya. Bakit pa siya maglakas loob na sumugod ng ganoon? Akala nila naiintindihan nila ang buong sitwasyon dahil walang naniniwala na sina Dolores at Sam ang pinatay ni Alex. Siya ay malamang na pinatay ng undead beast sa Endless Sea. Pero paano natin hahanapin ang katawan niya doon? Siguradong patay na tayo. Nagsisimula na ring mag-alinlangan ang 4 na tagapag-alaga. Tumayo sila na nakakunot ang noo, ayaw kunin ang katawan. Sa huli, nagpa siya ang Grand Elder ng Peacock Mountain na pinakamabuting isuko ang bangkay ni Dolores. Gayunpaman, kailangan niyang alamin kung paano namatay ang kanyang apo. Ang aming tribo ay may espiritual na perlas. Ipakita mo sa akin ang mga huling sandali ni Dolores. Kailangan kong makita kung sino ang pumatay sa kanya para sa sarili ko. Aagawin nating mga peacock ang walang katapusang dagat balang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isa sa mga elder ay naglabas ng isang hiyas, ang espiritual na perlas. Ito ay isang makulay na perlas na kasing laki ng ulo ng isang sanggol na puno ng kumikinang na kaluwalhatian. Ang Grand Elder naman ay nagdala ng soulstone na konektado kay Dolores. Dahil mayroon pa ring maliliit na fragment ng mga marka ng kanyang kaluluwa sa loob, na ipasok nila ang markang ito sa perlas. Sa sandaling iyon, isang kasuklam-suklam na eksena ang lumitaw sa harap ng mga mata ng tribo.
May nakita silang lalaki at baboy na magkasamang kumakain ng barbecue. Ang kinakain nilang karne ay katawan ni Sam. Ito ay kalokohan lamang. Ang isa sa mga paboril ay hindi na makayanang panoorin ito. Nagsimula silang magsuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang ilan pa ay labis na nagalit na nagsimula na rin silang magsuka ng dugo. Ang marangal na tribo ng peacock na kilala bilang mga banal na hayop ay naging pagkain ng isang tao. Gaano ba ito kaiya at nakakainsulto? Gayunpaman, isang bagay na mas katawa-tawa ang nangyari ng maglaon. Dahil ang flashback na ito ay mula sa pananaw ni Dolores, nakita nila na siya ay nasa isang malaking palayok ng tubig. Ang tubig ay kumukulo, ibig sabihin ay may niluluto ang Sagradong Madre. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang lalaki at isang baboy na nagpapaypay ng apoy sa bawat segundong lumilipas. Bukod dito, ilang kidlat ang tumama, sanhi ng banal na kidlat ng kalpa. Ginamit ni Dolores ang lahat ng kayamanan sa kanya upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit lahat sila ay pinasabog ng banal na kidlat. Sa kapangyarihan ni Dolores, imposibleng pakuluan siya ng buhay. Gayunpaman, ang pangunahing salarin ay ang kanyang sariling kaldero. Ang cauldron ay bahagi ng isang alchemical stove kaya nakontrol ito ni Alex gamit ang kanyang elixir fire dahil isa siyang master alchemist. Ang kalan ay may maraming pormasayo na nabuo mula sa mahiwaga at kakaibang mga anteng-anteng. Kaya't nagawa niyang higpitan si Dolores at isara ang kanyang kapangyarihan. Ganyan siya niluto ng buhay. Ang Grand Elder ng Peacock Mountain ay galit na samuka din siya ng isang subo ng dugo. Nagalit ang lahat sa tribo. Pakiramdam nila ay binubuksan ang kanilang mga puso, hindi banggitin na karamihan ay nagsusuka din sila ng dugo. Kailangan nating patayin ang lalaking iyon at ang baboy. Sa oras na iyon, si Alex at Pixie ay nakatayo sa harap ng isang gintong puno, naglalaway ng tamad. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2300 na po. Ano ang punong iyon? Hindi ko rin alam pero I bet isa itong sinaunang puno. Ang prutas ay mukhang talagang nakakaakit din. Ano ba't naglalaway na ako sa pag-amoy nila? Kumakalam din ang tiyan ko. Naginat ng leeg sina Alex at Pixie, diretsyong nakatingin sa hinog na prutas sa puno. Ang prutas ay mukhang isang gintong peras na puno ng isang banal na ningning. Napangiti si Alex. Bigla kong naisip ang isang random legend, yung kumain ng ginseng fruit si Pixie. Narinig ko na ang prutas ng ginseng ay katulad ng peras na ito. Ito ay ginto at may kintab, ngunit mukhang isang maliit na tao. At sinasabi na ang pag-amoy nito ay sapat na upang magbigay ng karagdagang 360 taon sa buhay ng isang tao. Ang pagkain ng isa ay makakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao ng 47,000 taon. Nanlaki ang mata ng baboy. Talaga. Sumagot si Alex, "No, I made it up." Nilainggan niya si Mystic Maiden na nakatayo sa likuran niya. Narinig mo na ba ang prutas ng ginseng? Hindi, ngunit ito ay tiyak na hindi iyon, sagot ni Mystic Maiden. Tanong ni Alex, paano ka nakakasigurado? Nagtaas baba si Mystic Maiden at mayabang na tumalikod. Iyon ay dahil alam ko ang tungkol sa punong ito. Ito ay tinatawag na steel pear tree at ang prutas ay malinaw na tinatawag na steel pear. Ito ay karaniwang isang bihirang, banal na puno, isang prehistoric mutant. At ang mga peras na ito ay talagang isang magandang medium para sa iyo upang sanayin ang iyong old cow's breeding technique. Maaari mo ring gawin ang iyong mga organo na makamit ang yugto ng invincible steel. Nang marinig ito, agad na binunot ni Alex ang isa at walang pagdadalawang isip. Ito ay napakamakatas at matamis, ito ay ganap na masarap. Ma'am. Napakatamis nito. Gusto mo rin ba ng isa? Tanong ni Alex sa Mystic Maiden. Umiling siya. Ang aking kasalukuyang katawan ay hindi sapat na dalisay at nasa pagsasanay pa rin ito. Ang kalidad ng mga bagay na ito ay hindi katulad ng chaos energy. Kung kakainin ko ito, masasaktan lang ako. Hindi nagpapigil si Alex at diretsyong kumain ng 3 sa mga peras. Sa patnubay ng Mystic Maiden, kumain din siya ng prutas na Stardo.
Matapos ubusin ang prutas, sinimulan niyang gawin ang kanyang mga diskarte sa paghinga. Kasabay ng pagsasanay na ito, nagsimula na ring gumalaw ang kanyang katawan, nagpractice ng kanyang mga suntok sa lupa. Ang martial art ay ang Dragon Toss Punch na lihim niyang natutunan kay Ana. Gayunpaman, patuloy siyang gumagawa ng mga pagbabago at pagpipino tungo dito. Sa makatuwid, hindi na ito ang orihinal na bersyon sa puntong ito. Ang kanyang bersyon ay nagawang punan ng mga suntok ng isang dragon at kapangyarihan ng elepante. Bukod dito, isang multo na anino ng dragon at elepante ang lilito sa likuran nila kapag ginamit. Pakiramdam niya ay medyo makapangyarihan na ang martial art na ito. Kung ipinakita ko ito sa mga Coleman, tiyak na magugulat sila. Mukhang may potensyal akong magsimula ng isang martial arts clan. Si Alex ay nasiyahan sa kanyang trabaho ngunit nadurot sa susunod na segundo. Umagalpak ng tawa ang Mystic Maiden. Anong uri ng makalat na doggy crawl ang sinusubukan mong gawin? Ang iyong dragon ay hindi kahit isa at mayroong isang tuta na tumatakbo sa paligid. Nakakahiya. Isang tuta. Tumatakbo sa paligid. Ramdam na ramdam ni Alex ang mga ugat niya. Bulag ka ba? Iyan ay isang elepante. Tingnan mong mabuti. Kung sa tingin mo hindi ka pa talaga nakakita ng isang aktwal na elepante. Sabi ng Mystic Maiden, "Oh well, I chose you to be my little minion. At masisira mo ang reputasyon ko kung masyado kang mahina. Kailangan ko lang ipakita sa iyo kung ano talaga ang dragon at elepante." Itinuro niya ang pagitan ng mga kilay ni Alex gamit ang kanyang manipis na mga daliri dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang mga diskarte sa iba. Binigyan ng Mystic Maiden si Alex ng dalawang imahe. Ang isa ay dragon habang ang isa ay isang elepante. Ang unang imahe na nakita ni Alex ay ang dragon. Agad siyang naintriga sa imahe ng matitigan niya ito na para bang sinusubukan nitong i-absorb ang buong atensyon niya rito. Mukhang surreal ang dragon. Napagtanto pa ni Alex na buhay pala ito ng masusing pagsisiyasat. Si Alex ay nakakita ng mga dragon dati, mayroon pa siyang Ben Ares dragon sa kanya na isang royalty sa kanyang bloodline. Gayunpaman si Nila ay napakaamo at banayad kumpara sa dragon na ito sa harap ng kanyang mga mata. Ang dragon ay may matinding aura na nakapaligid dito na parang walang makakapantay dito. Napakalakas nito na kahit sinong tao ay makaramdam ng panghihina sa kanilang mga tuhod sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang puso at kaluluwa ng isang tao ay manginginig sa takot babagsak sa lupa habang nakakaramdam ng pagkabulag ng nilalang na ito. Kabanata 2371. Ito ay mga larawan ng dalawang makapangyarihang prehistoric na nilalang. Pareho silang napakalakas kaya nakuha nila ang buong panahon ng mag-isa, paalala ni Mystic Maiden. Ang iyong kasalukuyang mga kasanayan ay hindi magpapahintulot sa iyo na gumamit ng mga imahe sa mahabang panahon. Kung hindi mo na kayang tiisin, maaari kang magpahinga. Maaari mong dahan-dahang dagdagan ang iyong oras. Noong una, naramdaman ni Alex ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit napagtanto niya na ang puso ng espada sa loob niya ay may reaksyon sa isang bagay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may pilak na liwanag, pinakawalan ng sakit sa isang iglap. Paunti-unti niyang pinagmamasdan ang imahe ng dragon, iniskan ang bawat detalye na tila nag-aalala na baka may makaligtaan siya. Nang makitang matagal na niyang ginagamit ang kanyang panloob na paningin, pinaalalahanan siya ni Mystic Maiden na huwag ipilit ang sarili. Binanggit pa niya na ang isa ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 taon upang makita ng malinaw ang larawan. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang magsimulang magsanay si Alex sa Dragon Toss Punch habang tinitingnan ang imahe ng dragon. Isang tunay na hugis dragon na multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Surreal, ito ay ang eksaktong parehong dragon sa koleksyon ng imahe. Tapos ka na. Ang maliit na minion na ito ay may magandang potensyal. Naramdaman din ito ni Alex mismo. Ang kanyang kasalukuyang Dragon Toss Punch, lalo na ang bahagi ng dragon, ay lubos na bumuti. Ang kanyang umiiral na mga suntok ay talagang nagparamdam sa kanya na siya ay isang aktwal na dragon ng labanan, ang kanyang lakas ay tumaas pa ng 8 beses. Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumingin sa imahe ng elepante.
Ang elepante ay lubos na naiiba sa karaniwang nakikita ng mga tao sa mga zoo. Ito ay isang sinaunang laban ng elepante mula sa mga sinaunang panahon. Hindi lang mahaba ang sungay nito, mayroon pa itong mga sungay na nagmukhang ganid. Higit sa halata, ang mga pag-atake nito ay magiging mabigat at mahirap. Ang isang stump ay halos sapat na upang basagin ang isang buong planeta. Sa huli, pinagsama niya ang parehong kapangyarihan ng isang dragon at isang elepante. Sinuntok ni Ash ang lupa, inilabas ng kanyang mga organo ang lahat ng kanilang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagputok ng kanyang katawan sa isang gintong nagniningning na liwanag habang sinuntok niya ang isang higanteng hukay. Dapat malaman ng isa na ang sahig ay medyo matigas at ito ay sinusuportahan ng isang forma sayon. Ang banal na kidlat ng kalpa ay makakagawa lamang ng isang maliit na butas kapag nataman. Kahit noon pa man, nagawa ng kanyang mga kamao ang napakalaking hukay. Kasalukuyan siyang 16 na beses na mas malakas kaysa dati pagdating sa hand-to-hand combat. Nararamdaman pa niya na nagiging dalisay na ang kanyang katawan kaysa dati. Ang kanyang depensa ay tumaas pagkatapos makamit ang yugto ng Invincible Steel. Ang kanyang laman ay kasalukuyang 5 beses na mas matibay kaysa dati, at ang lahat ng kanyang mga pressure point ay parang namumula na lumalawak ng sunod-sunod. Sa pagkakataong ito, hindi na sila binubuksan isa-isa. Sila ay pinalawak ang buong ugat sa kabuuan. Ang bawat ugat ay may ilang mga punto ng presyon, ang ilan ay mga 100 pa nga. Kaya, maaari silang magkasya ng ilang mga gintong core sa kanila. Para bang nararanasan ng kanyang katawan ng Big Bang, ang mga nakatagong pressure point sa kanyang katawan ay nagsanib sa mga bagong nabuong bituin, na namumulaklak sa buhay habang sila ay puno ng malaswang dami ng enerhiya sa loob ng mga ito. Alam niya na ito ay isang pambihirang pagkakataon dahil ang nakatagong potensyal ng katawan ng isang tao pagkatapos mabot ang isang tiyak na antas ng lakas ay maaaring mabuksan. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay kinuha ni Alex ang lahat ng prutas na Stardo at ang Golden Pear kasama ang makalangit na bunga ng batas. Pagkatapos nito, isa-isa niyang isinubo ang lahat sa kanyang bibig. Hindi lamang nagulat si Pixie nang makita ito, ngunit natigilan din si Mystic Maiden. Hindi ba sisubog ang isa sa pagkain ng ganito karami? Sa totoo lang, ayaw niya. Iyon ay dahil ang lahat ng ginintoang core sa katawan ni Alex ay nagpapasigla na bumubuo ng isang pogen ng mga ipinagbabawal na spells bilang batayan para sa kanya. Kaya naman, hindi siya natatakot na sumabog. Nagbilang siya sa kanyang ulo. Nagbukas na ako ng 101 pressure point sa simula, ngunit ngayon ay umaabot na sa 460 o higit pa. Ang buong ugat ay nagbubukas ng napakabilis. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi ko na kailangang harapin ang lahat ng 3,000 ng sabay-sabay, di ba? Sa totoo lang, puminto ito sa 479 at hindi na siya makapagbukas. Gayunpaman, bigla siyang nakakita ng isang nakatagong marka sa loob ng kanyang katawan. Banal na F***. Sino ba ang nagmarka sa akin? Yung matandang paboril. Huwag maghintay, siya ay patay na, bagaman. Gusto ko talagang makita kung sino ang nagbigay sa akin ng markang ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2372. Ngayong nakapagbukas na siya ng 479 na pressure point sa kanyang katawan at napino ang mga ito sa 479 na golden cores, medyo masikip ang katawan ni Alex. Kung malalaman ito ng publiko, labis silang magugulat, kinwestiyon ang kanilang sariling pag-iral. Karaniwang ganito ang reaksyon ng mga tao kapag walang normal na tao ang makakagawa ng ganito karaming golden core. Kahit isang inahin ay hindi makagawa ng ganito karaming itlog. Gayunpaman, ibang landas ang tinahak niya pagkatapos niyang malaman ang 10-point forbidden spell at mas lumalakad pa siya sa kalsadang ito. Ngayon na ang lahat ng kanyang ginintoang core ay natipon, sila ay naging furnace. Ito ay itim na itim sa loob, nagninangas na may kakaiba, mahiwagang apoy na paminsan-minsan ay nagbabago ng kulay. May mga mystical symbol na umaagos sa paligid na nagniningning sa katawan at kaluluwa ni Alex.
Sa mga sitwasyong ito, ang liwanag ay maaaring sumikat sa anumang mga marka na natitira sa loob ng kanyang katawan ng walang pagkukulang. Mukhang nakatago ang isang ito sa isang liblib na lugar. Hindi niya ito mapapansin kahit na siya ay mag-inspeksyon ng detalyado, pabayaan kung paano siya karaniwang nag-o-opera. Ins Larkin. Kaya siya iyon. Matapos niyang matagpuan ang marka, itinuntan ito ni Alex sa pinanggalingan nito at nag-imbestiga. Sa huli, napagpasyahan niya na ito ay itinanam ng Holy Maiden of Yorkshire Palace. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang relasyon sa banal na dalagang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng katawa-tawa. Gayunpaman, naisip niya na pinutol niya ang relasyon nito pagkatapos niyang ibigay kay Eve ang jade medal na iniwan ni Yasmin para sa kanila. Sa oras na iyon, si Alex ay nag-concentrate ng isang ipinagbabawal na enerhiya ng spell, naghahanda na ilipat ang pagmamarka sa Pogen upang sirain ito minsan at para sa lahat. Dahil siya ang lihim na spell upang mahanap ang pinagmulan nito, upang siyasatin kung saan nagmula ang konsensya ng kaluluwa, naglabas ito ng isang maliwanag na sinag ng liwanag. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang tao. "Tulungan mo ako." "Ano?" Natigilan si Alex. "Ins humihingi ng tulong sa akin." Hinahabol ba siya? Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pagmamarka na iyon ay isang aktwal na paraan ng komunikasyon, na para bang nagawa nitong bumuo ng tulay sa pagitan ng dalawa. Inilakip niya ang kanyang banal na kamalayan sa pagmamarka upang subukan at makipag-usap sa kanya. "Ins." Sagot ni Ins. "Ako ito, Rockefeller. Ikaw dang jerk. May nagtangkang pumatay sa akin ngayon. Nasaan ka? Halika, iligtas mo ako." Hindi nakaimik si Alex. "Miss, you're asking me to save you with that attitude. Bakit gusto pa kitang iligtas?" Palibhas ay hinahabol sa mismong sandaling ito, si Ins ay nataranta. "Ikaw ang gumawa sa akin ng ganito, kaya kailangan mong managot. Hindi lang ako ang tinutugis ng Yorkshire Palace at ng Sunshrine. Ngayon ay sinusubukan din akong patayin ng tribong Paboril. Ikaw ****, paano mo napatay at tinakain ang mga angkan nila? Bakit kailangan kong tiisin ang mga kahihinatnan na ginawa mo? Kung mamatay ako, habulin kita habang buhay para mabuhay ka ng may guilt sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Nakaramdam ng kilabot si Alex. Yung Peacock tribe ay hinahabol si Ins at alam nilang nakain ako ng Peacock mate. Ngunit paano nila nagawa iyon? "Nasaan ka? Pupunta ako sa direksyon mo." "Nasaan ka na ba?" "Nararamdaman kong nasa paligid ka ng Endless Sea." "Huwag mong sabihin nandyan ka ngayon." "Oo, ako nga. Tapos na ako para patay na patay ako. Walang sino man ang nakaligtas sa walang katapusang dagat. Ano ang gagawin ko ngayon? Mamamatay ako." "Rockefeller, ang sungit mong ****. Sasandulan kita sa panaginip mo." Napabuntong hininga si Alex, alam niyang ang relasyong ito ay magdadala sa kanya ng higit pang problema sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya matiis na maupo na lang at panoorin kapag si Ins ay isa lamang malas na biktima sa lahat ng ito. "Lumapit ka sa akin. Malapit na akong makipagkita sa iyo. Huwag kang mag-alala, basta tumakbo ka ng mabilis, hindi ka mamamatay." Tinawag ni Alex ang isang undead beast, halatang sinapian ito ng isang Einherjar. Ang hayop ay mukhang katulad ng isang paypeng, ngunit ito ay medyo malnourished, at ang kanyang katawan ay mukhang pagod na parang balat at buto lamang. Ito ang epitome ng isang ghost shark, ngunit mayroon silang napakabilis na bilis. Dahil may sword heart si Alex, nakilala ng mga pekeng undead beast na ito ang kanyang lakas at inakala nilang malapit siya sa babaeng nakapulang damit. Kaya naman, nagpa siya sila na ligtas na magtiwala sa kanya ng lubusan. Kabanata 2373. Ipinaalam ni Alex sina Mystic Maiden at Pixie tungkol sa isyo at sumugod sa likod ng ghost shark. Nanatili rin siyang nakikipag-ugnayan kay In sa buong paglalakbay upang maunawaan ang sitwasyon nito. Ang dalawa na kasalukuyang humahabol sa kanya ngayon ay mula sa tribong Peacock. Hindi sila ganoon kalakas at malaki ang pagkakaiba nila kumpara sa isang dakilang golden immortal na demonyo.
Ang dalawa ay malamang na bahagyang mas malakas kaysa sa ikasyam na kaharian sa Imminent Immortal na nagsasara sa immortalization. Dalawang immortal. Mapapatay ko ba sila gamit ang kasalukuyang kapangyarihan ko? Sa huli, naisip niya na makakatakas pa rin sila kahit na hindi niya sila mapatay. Mapalad na ang kanyang kapangyarihan ay lubos na napabuti ngayon kaya gusto niyang subukan ito sa dalawang immortal na iyon. Medyo mabilis ang Pei-Teng lalo na matapos itong maubusan sa forma sayo na parang kasing dali ng isda na lumalangoy sa tubig. Boom! Tarat-tarat! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang bumuo ng malaking impact sa ilalim ng Endless Sea. Naglalakbay sila ng mas mabilis kaysa sa Pig Sea. Dahil nasa ilalim sila ng tubig, malayang nakakagalaw ang Pei-Teng. Ang Pig Sea, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang maraming matinding kaguluhan. Kaya naman medyo bumagal ang bilis nito. Si Richit. Sa oras na iyon, ang dalawang immortal na paboril ay tumungo sa Endless Sea habang patuloy silang hinahabol si Ins. Nang makitang tumatakbo pa rin siya sa isang tuwid na linya at mas malalim sa dagat, natakot sila, nag-aalangan kung itutuloy pa ba nila siya. Sigaw ng isa sa kanila. Hoy, babaeng tao. Ang walang katapusang dagat ay lubhang mapanganib. Kung mapupunta ka sa kamay ng undead, mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan mo. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin at bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan? Pipili pa kami ng magandang libingan para sa iyo o maaari naming sirain ang buong angkan mo. Si Ins ay pinaghahanap ng Yorkshire Palace sa buong oras na ito at maging ang kanyang amo na si Brina. Sa hindi malamang dahilan, nalaman ni Brina na natututo siya sa nakalimutang martial arts ng kanilang angkan, kaya naman kailangan niya itong tugisin, kahit na kailangan niyang maglakbay sa mga sulok ng mundo para kunin ito mula sa kanya. Ito ay labis na ikinalungkot ni Ins. Ang katotohanan na kailangan niyang makatakas sa kamatayan ay paulit-ulit na nagbago ng kanyang saloobin sa kanyang angkan. Hindi man lang siya lumingon habang sumisigaw. Sige na. Puntahan mo ito kahit anong gusto mo. At salamat para dyan. Hindi sila malayo sa likuran natin. Noong panahong iyon, hinahabol din siya ng mga miyembro ng Yorkshire Palace. Dumating lang ang mga paboril sa kalagitnaan ng paghabol na ito at mas mabilis sila kaysa sa kanila. Mapalad na natutunan niya ang mga nakalimutang sikretong spells kasama ang lahat ng iba pang pinagsanayan niya. Sa pamamagitan nito, napabuti ni Ins ang kanyang mga kasanayan at kapangyarihan. Kaya ang kanyang bilis ay 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Matagal na sana siyang nahuli kung hindi. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matarante dahil ang mga paboril ay mas mabilis kaysa sa kanya. Kasalanan mo kung hindi ka nakinig, nakakadiri ka, pre. Kapag nakuha namin ang aming mga kamay sa iyo, nanunumpa ako na babasagin ko ang iyong bungo at buhusan ka ng mainit na kumukulong mantika upang kainin ang iyong utak. Galit na sigaw ng isa sa mga paboril. Inilig si Ins sa narinig. Nang mapagtantong papalapit na sila, naghagis siya ng 2 piraso ng kidlat na kristal. Nagpakawala ito ng napakalakas na pagsabog na kasing lakas ng kulog na hamarang sa kanilang dinadaanan. Pagkatapos noon, sumigaw siya, target lang kayong mga paboril ang mahihina. Nakakaawa lang kayong lahat. Inagaw ako ni Rockefeller at wala ni isa sa inyo ang nagawang protektahan ang fiancé ng inyong mga tao. Hindi ka lang tumatanggi na tugisin ang malakas na kalaban kundi sinusubukan mong patayin ako. Kayong mga paboril ay hindi kailanman magiging isang sinaunang banal na tribo dahil lahat kayo ay duwag. Mga walang hiya kayong lahat. The asterisk man you. Sabay-sabay na sigaw ng mga paboril. Noon lang 100 metro ang haba na ghost shark ay tumalon mula sa malalim na dagat ng napakabilis. Laking gulat ng 3. Isang undead na hayop. Ramdam ni Ins ang paglabas ng kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Siya ang pinakamalapit sa ghost shark kung tutuusin. Nakita pa niya ang mga buto nito na nakalabas sa hangin. Ilang segundo lang ay napansin niyang nakatayo si Alex sa likuran nito. Iligtas mo ako, Sinta. Gusto nila akong patayin. Sigaw nito sa kanya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Kabanata 2374. Nakatayo pa rin si Alex sa multo na painting, nagulat sa kanyang mga sinabi. She's calling me her darling now. Matino pa ba itong banal na dalaga? Noontog ba ang ulo niya o ano? Hindi niya iyon estilo, bagaman. Nang makita ang dalawang paboril na nakapikit kay Ins, tumalon ito at bumaba sa harapan niya. Nakatayo sa tubig ng karagatan, itinutok niya ang golden spear sa mga paboril at lumingon kay Ins. Sumakay ka muna sa painting. Hindi nang ahas na bumangon si Ins dahil isa nga itong undead beast. Masyadong pangit ang itsura nito. Huling namutla ang dalawang paboril. Wow! Ang galing talaga. Bilang isang tao, nakikipag-hangout ka sa mga undead beast na iyon. Tusok ka. Isa ka sa 1,000,000 taksil. Isang parasito. Sigaw ng isang paboril. Wala ako sa mood makipagdebate sa'yo. Gusto ko lang gamitin ang katawan mo para petalasin ang gamit ko. Sabi ni Alex, saka inutusan ng painting, Sharky, protektahan mo itong walang hiyang brat. At tulungan mo ako kung hindi ko sila matatalo. Labis na inis si Ins, hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Alex na walang hiyang brat. Anong kalokohan? Nagtapos lang ako ng ganito dahil sa'yo. Nararanasan niya ang pinakamasamang pagtrato sa Western Ridge nitong mga nakaraang araw. Kinailangan niyang magdusa ng mga bagay na hindi niya nararanasan noon. Hindi niya lang matanggap ang katotohanan na siya ay iniinsulto out of the blue. Tinatawag siya ng lahat na unloyal rin na nanloko sa sarili niyang fiancé. Sinubukan niyang magpaliwanag ng buong lakas ngunit walang gustong makinig. In the end, she decided to go with it, telling everyone that Alex is her childhood friend. Sinabi rin niya na napagpasyahan nilang pakasalan ng isa't isa bago pa man mag-propose sa kanya si Donovan. Sa huli, kinailangan ni Donovan na pilitin ang Yorkshire Palace na sumunod. Kaya naman, nag-check out ang kanyang clan, inayos ang kanyang kasal sa Sunshrine at isinakripisyo ang kanyang buhay pag-ibig. Gayunpaman, sa pagnanais na ipaglaban ang kanyang pag-ibig, ayaw niyang sundin ang kanyang angkan. Wala siyang asawa kundi si Alex. Wala siyang pakialam kung mamatay siya dahil dito. Hindi mahalaga basta makakasama niya si Alex sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng magulong kwentong ito, maraming tao ang talagang nagpakita ng kanilang pakikiramay at pinuri ang kanyang katapangan. Ang mga nagnanais ng pag-ibig o mga kabataang baliw sa pag-ibig ay nakiramay din sa kanya. Lahat sila ay nagsimulang suportahan si Ins at ang kanilang mga saloobin sa kanya ay ganap na nagbago. Kaya naman hindi nakakagulat na tinawag niya si Alex na kanyang sinta nang makita siya. Nang sisigot pa sana siya, walang pagdadalawang isip na sinugod na ni Alex ang dalawang immortal na paboril. Ito talaga ang gusto ng dalawang paboril. Ikaw si Alex Rockefeller, tama ba? Nakipagtulungan ka sa undead para patayin ang ating sagradong madre at kainin ang laman ng ating bayan. Ganyan ka pangahasan, gayunpaman, naglalakas loob ka pa ring haminin kami sa kabila. Inihiling mo ito sa puntong ito. Umawak ng espada ang paboril. Nagmistulang balahibo ang makulay at may kintab na espada. Ito ay talagang ginawa mula sa tunay na mga balahibo ng paboril kung saan ang bawat miyembro ng tribo ng peacock ay mayroong isa. Gamit ang bahagi ng kanilang katawan at kaluluwa, ang mga espadang ito ay talagang mga kayamanan. Kasabay ng pagtaas ng kanilang kapangyarihan, tataas din ang kalidad ng espada. Isa itong makapangyarihang sandata sa kabuuan. Kumalabog. Ang Golden Spear ay nakipagsagupaan sa espada. Naramdaman ni Alex ang malakas na puwersa na nagmumula rito. Halos lumipad na rin ang kanyang sibat mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay kinailangang magtiis ng isang malupit na epekto na naging dahilan upang siya ay halos samuka ng dugo. Ang immortalization at imminent immortals ay talagang may malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Nagtawanan ang mga paboril. Naglakas loob ka bang kalabanan ako gamit ang mahina mong kapangyarihan? Nagtataka talaga ako kung paano mo pinatay ang sagradong madre. Napakalakas niyang nilalang. So anong ginawa mo sa kanya? Ginamit ni Alex ang Ultimate Book of Medicine para pakalmayan ang kanyang blood energy.
Alam niya na siya ay nangangagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Siya ay labis na kumpiyansa pagkatapos na bumuti ang kanyang kapangyarihan, iniisip na maaari niyang basagin ang isang buong universo sa isang suntok lamang. Gayunpaman, isang immortal lang ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napakalakas talaga ng mga immortal. Bukod dito, ang mga paboril ay may dugo ng mga sinaunang banal na hayop, ang kanilang mga katawan ay likas na malakas. Dahil medyo matandang clan na rin sila, mayroon silang napakaraming talento at kakayahan. Kung wala ang tulong ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation, medyo mahirap pang hawakan ang mga ito. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Alex ang higit pa tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang Forma Scion. Anong ginawa ko sa kanya? Hindi nyo pa ba alam, guys? Pinagluto ko siya ng buhay. Huwag kang mag-alala, susunod din kayong dalawa sa yopek niya. Dahil pilit niyang tinitiis ito, lahat ng 499 ng kanyang ginintoang core ay na-activate ng buong lakas, kaya agad siyang sumugod. Masyadong mabilis ang kanyang kasalukuyang bilis. Isang hakbang lang ay naihatid na siya sa kinatatayuan ng mga peacock. Kabanata 2375. Pamatay. Sigaw ng isa pang paboril habang naglalabas ito ng asul na sinag ng liwanag mula sa bibig nito. Ito ay isang lumilipad na espada na naglalayong pugutan ng ulo si Alex. Inikat ni Alex ang sibat habang kumikinang napilak ang kanyang mga mata. Dahil madaling makilala ang mga track ng lumilipad na espada, hinampes niya ito ng marahas. Sabay suntok sa kabilang paboril. Siya ay kumukuha ng 2 immortal sa parehong oras sa kabila ng kanyang mas mababang ranggo sa mga kapangyarihan. Wala ka lang kumpara sa amin mga immortal. Ang paboril na naglabas ng lumilipad na espada ay malamig na nakangiti, ang mga mata ay puno ng paghamak. Naisip niya na hindi posibleng abutin ng sibat ni Alex ang kanyang espada. Naisip niya na ang mga sagradong madre ay namatay mula sa iba pang mga dahilan. Iyon ay dahil nasaksihan nila ang sagradong madre na tinamaan ng banal na kidlat ng kalpa. Kumalabog. Sa katotohanan, ang ginintoang sibat ni Alex ay tumama sa lumilipad na espada ng walang pagsala. Ang asul na lumilipad na espada ay agad na tinamaan, bumagsak sa lupa habang ito ay tumalbog na parang bola na nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Sa kabilang banda, dumaong ang Dragon Toss Punch ni Alex sa mahabang espada ng isa pang paboril. Habang umuungal ang dragon at ang elepante, ang kanyang kamao ay tumama sa talam, nagpalabas ng malakas na ingay. Basagin. Ang espadang gawa sa balahibo ay nadodge, ang mga paboril ay nadodge ang puso. Ngunit higit sa lahat, nagsimula silang makaramdam ng takot. Ang kapangyarihan ni Alex ay medyo masyadong malakas kaysa sa inaasahan nila. Bagamat tila hindi niya nakamit ang immortalization, nagawa pa rin niyang harangan ang mga pag-atake nila at lumaban na nakakuha rin ng mataas na kamay. Sa pakikipaglaban, alam ni Alex kung nasaan ang baseline ngayon. Agad na naboost ang kanyang kumpiyansa. Hindi lahat ng immortal ha. Lumapit ka ulit sa akin. Sa pagkakataong ito, itinago niya ang kanyang sibat, ginamit lamang ang Dragon Toss Punch sa halip, ginamit ang dalawa upang sanayin ang kanyang mga suntok. Sa sobrang gulat ni Ins na nakatayo sa gilid ay napahawang ang bibig nito. Medyo na-overestimated niya si Alex, ngunit mas lumampas pa sa limitasyong iyon ang kanyang kasalukuyang mga aksyon. Siya ay nakikipaglaban sa 2 immortalized na paboril ng napakadali. Biglang naglabas ang paboril ng isang matingkad na gininto ang lubid, tinali si Alex sa kanyang baywang. Pagkatapos noon ay pinalibutan siya nito sa kanyang katawan, binalot siya na para bang isa siyang gift box. Divine Binding Rope. Ulalas ni Ins, hindi makapaniwala na ang kalaban ay may ganoong maalamat na kasangkapan. Siya rin ay lubos na galit tungkol sa buong sitwasyon. Kung si Alex ang pinaghihigpitan, tiyak na matatalo siya sa labanang ito. Alam niyang kailangan niyang magdusa kasama siya. Baka subukan pa nilang itali siya sa krus at sunugin na parang mangkukulam. Tumawa ng malakas ang isa sa mga paboril. Talagang mayroon kang ilang mga kasanayan, Rockefeller. Ngunit mayroon akong Divine Binding Rope. Tumingin sa iyo. Ikaw ay nakagapos na parang isang maliit na aso.
Maghintay ka lang, babalatan kita ng buhay pagkatapos ay tadteren ka at ipakain sa mga isda. Parang walang pakialam si Alex. Divine Binding Rope. Isa lang itong nakakahiyang kamalian. Pinunasan ito ng Chaos Tree na ginawang isang tumpok ng walang kwentang lubad ang Faux Tool. Inalis ni Alex ang lubad sa kanyang katawan na parang alikabok lamang na nahulog sa lupa. Nagulat ang dalawang paboril. Ito ay masyadong kakaiba. Kahit peke, hindi naman dapat ganito kadaling masira, di ba? Sa palagay ko ay tapos na akong magsanay ng aking Dragon Toss Punch. Ihagis natin kayong dalawa sa impyerno. At ito ay medyo magandang timing. Gutom pa rin ako dahil hindi ko pa nakakain ang matandang manok na iyon. Mamatay ka na lang. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2376. Biglang nagbago ang estilo ng pakikipaglaban ni Alex. Sa nakalipas na ilang sandali, ginamit lang niya ang Dragon Toss Punch. Akala ng dalawang angka ng Peacock ay gagawa lang siya ng ganitong uri ng martial arts. Ngayon, ito ay simpleng iba't ibang mga estilo. Ang mga manika ng papel, Spirit Burst Mirroring, si Herbes Fantasia, ang pamamaraan ng kulog, at mga shell ng pagong ay ginamit lahat, hindi pa banggitin ang martial arts ng Western Paradises Revealer. Nasilaw, ang dalawang matandang angka ng Peacock ay nahihilo. Ilan ang natutunan mo? Parang alam mo na ang lahat. Ang angka ng Peacock ay may sinaunang pamana na may hindi mabilang na clan martial arts techniques. Gayunpaman, sa pagnanais na maiwasan ang pagkagat ng higit sa maaari nilang mumumuya, ang bawat miyembro ng clan ay nagsasanay ng isa o dalawang estilo sa karamihan. Gayunpaman, ang isang ito sa harap ay gumamit ng hindi kukulangan sa tatlong uri ng mga diskarte sa sekta ng Budista bago tuluyang itapon ang isang set ng mga diagram ng Porma Sion. Mababaliw na ako. Ilang klaseng martial arts technique ang alam ng batang ito? Mobile martial arts library ba siya? May mga Porma Sion din. Napakasama ng batang ito. Mag-iingat ka. Kung hindi natin siya mahawakan, tumakbo na tayo. Napag-usapan ng dalawang angka ng Peacock ang pag-urong. Nalaman nila na ang taong ito, si Alex, ay lalong lumalakas habang lumalaban. Ito ay lalo na ang kanyang uri ng mirror art katumbas ng pakikipaglaban sa 8 tao. Isang tao laban sa 4. Ngayon, sino ang makakatagal niyan? Sa ilang paghinga, ang isa ay maaaring matalo hanggang sa mabagbag na may hindi mabilang na mga buto na nabali. Nasa gilid si Ins. Noong una tumitalo ng kanyang puso, ngunit sa huli, natuwa siya at nakahinga siya ng maluwag. Nanlilisik ang mga magagandang mata nito, nagtatakang nakatingin kay Alex. Sa gayong lakas ng pakikipaglaban, nalampas sa kanyang naunang imahinasyon, hindi niya maiwasang lihim na isipin sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, nasagasaan ko siya sa kritikal na sandali. Ang araw na ito ay talagang malungkot kung hindi. May kaunting masasamang pag-iisip sa loob. Ito ay dahil sinadya niyang tumakbo para hanapin siya, determinadong mamatay. Gusto niyang mamatay kasama si Alex kaya sumugod siya sa direksyon nito at bilang isang resulta, nakakuha siya ng hindi inaasahang sorpresa. Huli na para tumakbo ngayon. How dare you go after my mother-in-law? Bukod sa akin, walang makakahawak sa biyenan ko pati na ang lalaking manok. Sinadya ni Alex ang mga katagang iyon para magalit si Ins. Ito ay dahil malabo niyang nakikita ang isip nito. Sa sitwasyon ng buhay at kamatayan, tumakbo siya papunta sa kanya, gustong humanap ng unan bago siya mamatay. Hoy, Ins, nagbago ka, hindi ka naman ganito dati. Ngunit dahil ginamit si Alex, kung gayon ang ilang mga benepisyo ay dapat matanggap. Okay lang na mag-take advantage. Palihim niyang nilainggan si Ins at nakita niyang kinakagat nito ang labi nito na may ekspresyon sa mukha na kumakain ng patay na bata. The asterisk man, sabi ni Alex tungkol sa sarili niya na para bang sarili niyang kryptonite. Pumunta ka sa impyerno. Ang isang miyembro ng Peacock Clan ay umungal habang siya ay nakipaglaban para sa kanyang buhay, kumukuha ng isang parisukat na magic treasure at binasag ito kay Alex.
Iyon ay talagang mabilis at ito ay nagbago sa laki ng isang bundok pagkatapos na masira at may mga siksik na rune dito na lumiliwanag at umaagos kung saan lumitaw ang kapangyarihan ng mga batas na tila may kakayahang ay pakulong ang kaaway. Heaven Flipping Seal, mag-iingat ka. Sigaw ni Ins na halos mapang-anga. Ang Heaven Flipping Seal ay isang napakasikat na magic treasure. Ito ay minsang kasama sa nangungunang 100 likas na banal na sandata. Ito ay may mahusay na kapangyarihan at hindi inaasahan na ito ay nasa kamay ng isang lahi ng peacock sa yugto ng immortalization. Sa pagkakataong iyon ay medyo namamanhid din si Alex sa anit. Ang mahiwagang kayamanan na ito ay mas advanced kaysa sa bundle ng walang kamatayang lubid. Sa sandaling inilabas niya ito, nagpapalpitate ang kanyang katawan na may matinding krisis. Batay sa pakiramdam na iyon, malamang na ang Heaven Flipping Seal na ito ang tunay na bagay. Gustong tumakas ni Alex. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nakakulong at hindi makagalaw. Sa isang iglap, nabasag siya at naamoy. Alex. Napasigaw si Ins. Buti na lang at hindi totoong katawan ni Alex ang nabasag hanggang sa mamatay kundi isang mirror image. Ganun pa man, gulat na gulat si Alex, pinalabas ang mga butil ng malamig na pawis. Talagang hindi niya dapat maliitin ang isang lahi na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Obviously, hindi man lang sila maimpluwensya sa clan pero may dala talaga silang kakaibang bagay. Kung ito ay ang tunay na katawan na nakalok, kung gayon ang saya ay napakalaki. Ang susunod na segundo. Sumugod si Alex at tinitigan ang Heaven Flipping Seal na kasing laki ng isang malaking bundok. Namula ang mata niya. Bago makuha ang napakalaking kayamanan na ito, nagmamadaling tinawag ni Alex ang mga ugat ng Chaos Tree, at isa-isa, ang mga ugat ng langit ay lumabas mula sa kanyang noo at binalot sa Heaven Flipping Seal. Kabanata 2377. Tumawa ng malakas ang miyembro ng Peacock Clan na iyon, full, ito ang orihinal kong magic treasure. Sa palagay mo, mapipigilan ba nito ang pagpatay na layunin ng Heaven Flipping Seal? Dahil hinahanap mo ang kamatayan, hayaan mong tuparin ko ito para sa iyo. Pumunta sa impyerno. Nakipag-ugnayan ang kanyang kaluluwa sa Heaven Flipping Seal na binasag si Alex hanggang sa mamatay sa isang pagkakataon. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Ang soul link sa Heaven Flipping Seal ay talagang naputol. Kahit anong pilit niya, walang paraan para i-activate ang Heaven Flipping Seal. Nawalan pa siya ng koneksyon dito. Oof! Lumuwa ang lalaki ng isang subo ng dugo at nadiskubre ng may katakutan na ang Heaven Flipping Seal ay nahulog sa mga kamay ni Alex. Nagmamadali siya. Ang Heaven Flipping Seal ay ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang mga elder kaya ito ay totoo. Bagamat nasira ito noong sinaunang digmaan, isa pa rin itong mahusay na sandata sa pagpatay at hindi maaaring mawala. Ibalik mo yan. Mabangis at sabik ang mukha niya habang umuungol kay Alex. Kinuha ni Alex ang Heaven Flipping Seal sa kanyang kamay at saglit itong tinimbang. Hindi naman masyadong mabigat ang pakiramdam pero ngayon lang kasing bigat ng bituin ang pakiramdam na ipinadala sa kanya mula sa salamin. Kaya ito ay lalo na mabigat kapag ito ay smashed out. Ibalik sa iyo. Magaling. Ibinuhos ni Alex ang kanyang tunay na essence sa Heaven Flipping Seal at agad na naramdamang aktibo, tumitimbang ng husto at mabilis pa ring lumalaki habang diretsyong binasag niya ito. Ang Heaven Flipping Seal ay marahas na bumagsak sa lalaki, kaagad na durog sa kanya mula sa kanyang orihinal na anyo at bumulwak ng dugo sa lugar, namamatay sa hininga. Biglang napagtanto ni Alex na ito ay isang magandang kayamanan. Ito ay simple at brutal na angkop sa kanya. Pagkatapos itinutok niya ang natitira. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaki at tumalikod siya at tumakbo. Huling nabasag ang Heaven Flipping Seal. Bukod sa pagiging brutal at prangka, napakadirekta rin nito. Nagdulot ito ng pagkawasak ng lalaki sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kamatayan. Nakuha ni Alex ang Heaven Flipping Seal at natuwa siya. Anong kayamanan, talagang napakabangis. Tumakbo si Ins at tumingin din sa Heaven Flipping Seal. Puno ng inggit ang mga mata niya. Ang ganitong uri ng likas na banal na kayamanan sa antas ng armas ay labis na nagnanais nito. Gayunpaman, bamantong hininga si Alex.
Sa kasamaang palad, ang magic treasure na ito ay medyo may depekto. Ito ay sira at hindi magagamit ng walang hanggan. Matapos gamitin ng ilang beses ito, kailangang magpahinga ng ilang oras para sa pagkukumpuni ng sarili. Kung hindi, ito ay malamang na masira. Maging kontento. Ito ay isang banal na sandata mula pa noong unang panahon. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin, sabi ni Ins. Tumingin si Alex sa kanya at biglang sumugod, hinawakan siya at sinampal ang puwitan. Napasigaw si Ins ng malakas at masungit. Ito ay isang karanasang hindi pa niya naranasan. Hindi maganda ang pakiramdam niya at hihimatayin siya sa galit. Bakit mo ako sinaktan? Dahil mali ang ugali mo, sabi ni Alex. Itim ang mukha ni Ins. How dare you say that about me? Hindi ba ako ang iyong anak? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagdadala ka ng 2 angka ng peacock at sinusubukang hilahin ako para mamatay kasama mo. Sabi ni Alex. Ungol ni Ins, ito ay isang bagay na dulot mo noong una. Kinaladkad kita, sino pa ang hinahanap ko kung hindi ikaw? Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex na ang banal na madre ng tribo ng peacock ay namatay at ang tribo ng peacock ay galit na ngayon. Naglabas sila ng isang sinaunang wanted na abiso na nananawagan sa lahat ng lahi, puwersa na sama-samang kabkuban si Alex at malamang napapunta na ang hukbo. Natigilan si Alex pagkatapos ay mabangis na tumingin sa lupa. Nagkaroon ng nakakatakot na pressure na dumaloy. Natatakot na sabi niya, laki mong bibig. Nangyayari talaga. Takbo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2378. Nanlaki na ngayon ang paningin ni Alex. Kitang-kita pa niya ang napakalayo ng mga lugar. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa ilang bahagi ng walang katapusang dagat na malapit sa lupa. May isang malaking grupo ng mga tao na tumatakbo patungo sa gilid na ito. 2 malalaking paboril ang namuno sa grupo. Si Asterisk, hindi naman talaga lalabas ang Peacock Clan para pumunta dito para habulin ako, di ba? Si Alex ay maliksi at itinapon ang mga bangkay ng 2 Peacock Clansmen sa kanyang storage treasure pagkatapos ay kinaladkad si Ins at tumalon papunta sa Ghost Shark. Nagtaka siya sa kanyang puso at ibinoling ang kanyang ulo upang tanungin si Ins, kakaiba, paano nila nalaman ang katotohanan na kumain ako ng paboril? Nagtanim ka ng marka ng kaluluwa sa katawan ko para malaman mo kung ano ang ginagawa ko sa markang iyon, kasama na ang pagkain at pagpunta ko sa banyo. Pagkatapos isiniwalat mo sa Peacock Clan ang tungkol sa pag-iiho ko sa mga angkan. Malamig na ngumuso si Ins, you overthink. Ayokong makita kang kumakain at pumunta sa banyo. Ikaw ang ignorante dito. Hindi mo alam na ang lahi ng peacock ay may kakayahang banal na lahi na tinatawag na Death Spirit Pupil na nakakakita sa pamamagitan ng isang kayamanan ng kanilang lahi. Nakita nila ang imahe na nakita ng lahi ng peacock bago sila namatay at ang imahe mo na nag-iiho ng lahi ng peacock. Ngayon sa sandaling ang lahat ng ito ay kumalat, ikaw ay naging bituin ng kontinenteng ito. Kung tutuusin, ikaw ang unang taong nang ahas na ay barbecue ang lahi ng peacock sa loob ng 3,000 taon. Pagkatapos ng isang pause parang may naalala siya, hindi, parang narinig ko lang na sinabi mo. Ano ang ginawa mo sa sagradong madre ng tribong peacock? Nagluto. Tumango si Alex. Agad na napasigaw si Ins. Matapang talaga si Alex. Hindi nakakagulat na ang Peacock Clan ay nababaliw. Sa sandaling ito, na-activate ang Ghost Shark at napakabilis nito, lumalangoy patungo sa kailaliman ng Endless Sea. Ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon ng biglaang pagbabago-bago ng enerhiya sa unahan, isang bagay na bumunot mula sa ilalim ng tubig dagat at isang nakakatakot na aura ang Bamalot. Ano ang nangyayari? Hindi lang si Alex kundi pati si Ins ay naramdaman ito. Mabilis na lumalapit ang nakakatakot na aura. Walang sino man ang maaaring matukoy kaagad kung ano ito, ngunit ang paglilinang ng dalawa ay hindi mababa na nagtataglay ng halos baluktot na kakayahan ng pangunawa sa panganib. Kaagad nang walang pag-aalinlangan, direkta nilang itinaboy ang Ghost Shark sa kabilang direksyon upang tumakas.
Ang Ghost Shark ay ang hari ng dagat na ngayon ay lumalangoy ng buong bilis kasing bilis ng kidlat. Sa malayong distansya, mas maliit din ang pang-api ng kamatayan. Gayunpaman, nanatili pa rin ang malungkot na pakiramdam. Ang nakakakilabot na hininga ay nasa likod ngunit papalapit pa rin. Ano yan? Medyo kinabahan si Ins. Napakamot ng ulo si Alex. Nilinang niya kamakailan ang lumang paraan ng paghinga ng toro at kumain ng makalangit na kayamanan. Sa una, ang kanyang buhok at kilay ay nasunog ng apoy. Ngayon, lahat sila ay lumaki na. Maging ang kanyang buhok ay halos baywang ang haba na nagiging isang tunay na ulo ng buhok. Bagamat nakaramdam siya ng sobrang pagod, walang oras para harapin ito. Tumingin siya sa tribong peacock na sumugod sa kanyang harapan at sa pangkat na sumali sa palibutan niya at sinabing, "Natatakot ako." Ang tribong peacock ay gumawa ng masyadong ingay sa pagkakataong ito, na naging sanhi ng atensyon ng mga nilalang sa ilalim ng Undead Sea. Iniisip na ang mga nilalang sa lupa ay pupunta tikihin ang mga nasa dagat. Nagkatinginan ang dalawa at medyo natakot. Kung ito talaga ang kaso, matindi ang problema. Tanong ni Ins, ano ang dapat nating gawin? Sagot ni Alex, since that group of people attracted the big guy, natural that people should deal with it. Hindi natin kailangang lumahok ng walang taros. Habang nagsasalita siya, nakontrol ni Alex ang Ghost Shark at gusto niyang pumunta sa ibang direksyon, ngunit bigla niyang napagtanto na may mali. Ang nakakatakot na presensya sa likod niya ay tila naiinip at hindi patungo sa angkan ng peacock. Sa halip, nagmamadali itong lumapit sa kanila. Kalokohan. The *Earn Peacock Clan. Inaakit ang napakalaking lalaki at ngayon ay nakatingin ito sa amin. Galit na galit si Alex kaya nagmura siya. Agad niyang sinalubong ang multo na peteng humampas sa tubig dagat sa ibaba, desperadong tumakas. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng dalawa na ang nakakatakot na presensya ay bumibilis. Dati, hindi dahil sa mabagal ang takbo ng bagay, ngunit nalilimutan nila kung bakit wala ito sa buong lakas. Bilisan mo, bilisan mo. Napapanik ako, parang tinatamaan ako ng malaking takot. Mahigpit na hinawakan ni Ins ang baywang ni Alex para hindi siya malaglag kapag nahulog siya sa dagat habang nananabik na nagsasaad ng mga divine thoughts. Kabanata 2379. Wala na ngayong puso si Alex na tamasahin ang alindog ng katawan ng babae. Sa gitna ng pagiging abala, lumingon siya sa likod para tingnan gamit ang lumalabas niyang mga mata. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Ano yang bagay na yan? Nakita ko ang dalawang malalaking mata na pulang dugo. Isang eyeball na kasing laki ng tuktok ng bundok. Ito ay masyadong hindi totoo. Anong uri ng pag-iral iyon? Halos mabaliw si Alex. At muli, sa wakas ay nakita na niya ang totoong mukha ng humahabol sa kanya. Sa totoo lang, isa pang ghost shark, ngunit ang totoong mukha ng isang ito ay mas malaki kaysa sa nasa ilalim nila. Para itong munting apo na nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Sa palagay ko, ang malaking tao doon, marahil ay hindi naakit ng angkan ng peacock, ngunit ako. Nangingilid na ang luha sa boses ni Alex. Kitang-kita rin ni Ins. Isa itong napakalaking parang dagat na peteng. Nanginginig ang boses niya. Itong peteng na sinasakyan natin ay hindi pwedeng anak ng nasa likod, di ba? Sumagot si Alex, hindi ko alam. Saan ito nanggaling? Ito ay nakulong sa isang sinaunang forma sayon kaya inilabas ko ito. Sa sandaling ito, ang matandang peteng sa likuran ay nagalit at marahas na sumugod palabas na may hindi nakikitang enerhiya. Nakaramdam ng matinding takot si Alex at diretsyong hinawakan ng Chaos Bell para harangin sa likuran nila ni Ins. Klang, 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 klang. Ang Chaos Bell ay nagpalabas ng tuloy-tuloy na dagendong. Si Alex at Ins ay hindi mapapantayang hindi komportable. Nag-cultivate na si Alex sa Invincible Steel Stage kaya ang 5 internal organs niya ay napakalakas at kaya pang tumayo. Hindi pa handa si Ins dahil hindi pa niya nalilinang ang kanyang 5 laman loob at agad na nakaramdam ng matinding sakit at isang subo ng dugo ang bumulwak.
Alam ni Alex ang sitwasyon at dali-daling hinawakan si Ins, sinangga niya ito sa kanyang harapan habang naglalabas ng isa pang kampana, ang Requiem Clock sa pagkakataong ito. Ang dalawang kampana ay itinayo upang lumaban. Ang Ghost Shark ay nagpatuloy sa pagtakbo ng baliw. Hanapin natin ang malas ng Peacock Clan. Agad na nagkaroon ng ideya si Alex na ilihis ang kasawian ng matandang peteng na ito, at sa sandaling naisip niya ito, agad niyang nakontrol ang Ghost Shark at sumugod muli sa gilid ng Peacock Clan. Hindi nagtagal, natagpuan sila ng angka ng Peacock doon. Hoy, hindi ba iyan ang demonyong kumain ng Peacock Clan? Bakit siya pumunta sa aming lugar upang ihagis ang kanyang sarili sa lambat? Maaaring hindi na siya maaaring manatili sa walang katapusang dagat at sa wakas ay sumuko at lumapit upang sumuko. May point ka. Sa tingin ko ganoon din. Ang walang katapusang dagat ay puno ng kamatayan. Gaano siya katagal maaaring manatili? Tiyak na hindi siya makatayo, hindi katulad natin. Sa napakaraming eksperto, kahit na ang walang kamatayang kraken ay kailangan ding umatras at lumuhod sa publiko. Tapos may mga alipors na sumisigaw kay Alex. Umisi siya, sinabi sa kanya na magmadali at baliin ang kanyang sariling mga paa, lumuhod at tumugon patungo sa angka ng Peacock o siya ay magiging isang taksil na tao. Naningil pa ang Ghost Shark sa ilalim ni Alex. Pero malakas na nagsalita si Alex. Lahat ngayon ako at ang aking asawa ay may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi komportable na maabutin ka. Kaya upang ipakita ang aking paghingi ng tawad, ibinibigay ko sa iyo itong pambihirang bundok ko mula sa lahat ng edad. Pagkatapos iniwan nila ang Ghost Shark at hinayaan ang Ghost Shark na sumugod sa direksyon ng Peacock Clan, habang siya mismo ang kumuha kay Ins at kumilos ng napakabilis sa isang iglap. Dragon Dome. Ang matandang peteng ay talagang dumating para sa kanyang mga inapo at agad na nagpakawala ng Dragon Dome. Tumalon ito palabas ng dagat patungo sa Peacock Clan. Banal na She Asterisk T. Anong klaseng halimaw yan? Ito ang walang kamatayang demonyong hayop na dinala ng immoral na multong iyon na nagngangalang Alex. Paano ito napakalaki? Ang immoral na multong iyon ay hindi magkakaroon ng mabuting kamatayan. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2400. Maraming tao ang dumating kasama ang angkan ng Peacock. Ito ang rallying cry ng Peacock Mountain na sinasabing ang pinakamalakas na lahi sa planeta. Sa katunayan, ang angkan ng Peacock ay talagang ang pinakakumpletong lahi na nakaligtas sa sinaunang panahon ng digmaan, hindi katulad ng ibang mga sinaunang lahi tulad ng mga Ben Ares Dragons, ang True Phoenix Clan, at ang Nine Tails. Noong sinaunang digmaan, marami ang nasugatan at namatay. Ilang nakaligtas. Ang ilan ay halos nahaharap sa pagkalipol. Ang mga Ben Ares Dragon ay mayroon lamang nila. Napakahusay na napangalagaan ang angka ng Peacock dahil halos hindi sila lumahok sa dakilang digmaang iyon. Sila, nagtago. Sa totoo lang, sila ay itinuturing na napakasama. Ngunit ang angka ng Peacock mismo ay tiyak na hindi mag-iisip ng gayon. Sa halip ay ipinagmamalaki nila. Lumipas ang 1,000 taon. Ang angkan ng Peacock na una ay nireranggo sa labas ng nangungunang 10 sa liga ng mga gawa-gawang nilalang, ngayon ay tunay na ang una na itinuturing na pinakamahusay sa mundo. Walang makakapantay sa kanila, ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng labis na appeal. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking bilang ng mga alagad ng Yorkshire Palace na kasama rin nila. Pag nanasa kanina, nakita nila si Ins na nakahawak sa mga bisig ni Alex. Isa-isang biglang nagbago ang mga ekspresyon nila. May mga sarcastic na nagsalita habang ang iba naman ay malakas na nagmura. Si Ins noong una ay ang pinakakilalang anak ng santo ng kanilang sekta, ngunit ngayon ay kasama na siya ng Diablo, magkayakap sa sikat ng araw, nakatayo sa harap ng hustisya. Gusto nilang patayin si Ins. Kaya nang makita sina Alex at Ins na paparating at pinipigilan ng mga kalyadong puwersa na inorganisa ng angkan ng Peacock, masaya sila na sa wakas ay mapapatay na nila ang walang hiyang ex-Holy Maiden na ito. Pero ngayon, gusto na lang nilang umiyak ng malakas. Ang peteng na ito ng walang katapusang dagat ay napakalaki at walang katulad na mabangis.
Sa partikular nang bitawan ni Alex ang Ghost Shark at sumugod patungo sa Allied Team, isang malaking matandang paboril na lumipad sa kalangitan ay hindi nag-atubili na hampasin ang Ghost Shark. Isang berdeng pamatay na aura ang lumabas sa bibig nito at tumama sa Ghost Shark. Sa kabila nito, hindi naman talaga nasaktan ang Ghost Shark. Naghulog lang ito ng ilang piraso ng bulok na karne. Gayunpaman, ang malaking peteng na nagmumula sa likuran ay tumingin dito. Ito ay isang malaking problema. Ang mamamatay tao na aura ng malaking peteng ay mas malakas hanggang sa puntong ito ay talagang naglabas ng mga salita ng tao. Makasalanang hayop, anong lakas ng loob mong saktan ng aking ama? Gusto ko ang buhay mo. Parang kakaiba ang boses. Ito ay tulad ng isang siranggang ngunit kakaibang bumi. Ito ay sumabog sa itaas ng dagat na ito na nagpasigla sa kalangitan na may mga alon na may nakamamatay na layunin na nagmamadali patungo sa kalangitan. Isang palikpik ang tumaas ng husto, sinasampalang matandang paboril. Panganib. Takasan. Inilabutan ng matandang paboril na ito. Kinulo nito ang lahat ng balahibo sa katawan. Dahil sa matinding panganib ay agad itong tumakas sa kabilang direksyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tinamaan ng malakas ang katawan nito. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng matandang paboril. Ang malaking katawan nito ay sumabog sa ambon ng dugo. Hindi mabilang na mga balahibo ang lumipad sa paligid ng isang malaking blizzard. Naalarma, gumamit ng lihim na pamamaraan ang isa pang matandang paboril para makatakas. Ang malaking peteng ay hindi nag-abala tungkol sa matandang paboril na tumakas, ngunit sa kanyang mga mata sa Ghost Shark, sinunggaban niya ang malaking pulutong at umungal, mga nilalang sa lupa, kayong lahat ay mamamatay. Nagkagulo ang mga tao. Nagpanik sila at nagkalat sa lahat ng direksyon. Nakaramdam sila ng pagsisisi. Dumating sila upang payapain ang angka ng Peacock kaya sinundan nila ang hukbo upang kabkuban si Alex na iniisip, hindi ba ito pumatay lamang ng isang tao? Kahit na ito ang rurok ng Immortal, mayroong angka ng Peacock na humawak sa linya. Napakaraming ekspertong magsasaka at talagang ligtas at ligtas dito. Ang totoo ay kara-rating lang nila at nakatagpo ng isang malaking takot. Ang pinakamalakas na paboril sa grupo ay maaari talagang sampelan hanggang mamatay ng ganoon kadali. Tumakbo. My goodness, sobrang nakakatakot. Till then.